Kailangan ko lang talaga 'tong sundan 'tong video na 'to kasi maraming nagtatanong, alam na ba ng tatay mo, nag-update ba ang tatay mo? Huwag kang maging kampante kasi kung mawala man ang galit namin sa'yo, eto maalala mo kaya Master gawa ng storya, God bless mo. Ako, nananawagan ako dyan kung sinong gusto ng story. So, ang sagot, welcome back to my channel. This is Master Gala. Mapapansin nyo guys na wala akong masyadong sunod-sunod na upload kasi naghahanap kasi talaga ako ng video editor. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng kaunting update. Ayoko na kasi talagang pag-usapan talaga yung hindi naman kasi talaga maiwasan kahit gustuhin ko man na ayoko nang pag-usapan yung sa tatay ko, tapos na tayo doon. Mga update lang at saka gusto ko lang magbasa sa inyo ng mga ibang comments at sasagutin ko lang din yung mga ibang nag-comments dyan. Ega 4445. Dapat wag na sana at makarma na lang yung tatay niya kasi napaka-irresponsible niya regarding po doon sa napanood nilang video last week or 2 weeks ago. Ngayon, daladlad, lahat, dalaman niya, imposibleng hindi, napanood niya. Meron akong i-review na bagong bagay regarding that. Maraming nagsabi, nabasa kong comment na yan daw ay alam daw talaga ni Kabit from the start. Ngayong hindi niya na lang kaya obligasyon niya at sumusuko na siya, ay ibabalik na sa amin yung tatay ko, dati kong tatay. Na kumbaga pinabayaan niya kami, marami kaming pinagdaan at isa pa sa hindi ko din naisama sa mga vlog ko na kwento yung regarding naman sa lola ko. Na may mga nagtatanong, Master Galap, mama mo lang ba o nanay mo lang ba kasama mo that time na iniwan kayo ng tatay nyo? I remember, lagi kami nanghingi sa kapitbahay ng mga talbos ng kamote, nangunguha kami ng kangkong para makaraos kami. Ang daming mga bagay na yun na sa awa ng Diyos nalampasan namin yun. Kaya pag naaalala na lang namin, ang sarap na lang alalahanin kasi yun yung strength eh. Yun yung lakas ng loob na kahit umabot man kami o maghirap man kami ngayon, nanggaling kami sa hirap. Alam naman namin yun. Alam naman din ng karamihang Pilipino dyan na hindi lang ganun yung story na nangyari. Kasi yung story din na nangyari sa buhay ko, pwede ding nangyari din sa inyo, nakaka-relate ng karamihan dyan. Pero yung sa amin, very unique din in a way na saan ka nakakitang 23 years, iniwan yung 4 na anak, yung asawa, wala pa rin parang, well, andito na tayo, balik tayo dun sa humingi kami ng talbos. Naranasan din namin before yan, yung sabihan din kami na, sige, isama nyo na pati yung damo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung nagsabi na yun, kung sino man yun. Na nalaman ko lang din sa mga kapatid ko na sinabi sa kanila. Yun yung isa sa hindi ko makakalimutan. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Kasi nung nagsusumbong pa nga ako sa nanay ko, nung sabi ko, bakit kaya ganun? Sasabihin pa na, kumuha ng talbos nito, isama na yung damo. Pero ang tanong, nakita nyo naman na hindi kami gumanti sa kanila, sa mga taong ganyan. At meron ding mga kamag-anak na sasabihin, labas na kami dyan. Pag may mga problema, labas sila. Pero pag sila may problema, ang lalakas manghingi ng tulong sa mga lola ko, sa mga inang ko, at saka sa amang ko. Sa Bulacan kasi, amang, inang. Yung inang is nanay ng tatay or ng nanay mo. Yun yung madalas tawag sa Katagalugan. So, yun nga, I just want to give also the credit to my lola. My Lola Pining. Yan. Ang Lola Pining ko na siyang kasama ko na hindi kami iniwan yan. Ayoko kasi nang magdrama kasi tapos na kami dyan guys. Tapos na kami sa drama na yan eh. Kumbaga ngayon ninanamnam namin yung kahit sabi mo may mga problema kami ngayon pero ngayon namin inaano yung inner child. Child talaga. At hindi pwedeng maging malungkot kasi kaya ka nga nag-share ng nagbahagi ng buhay mo para maging inspirasyon, hindi para kaawaan ka, hindi para malungkot ang tao sa iyo para maawa sa iyo, hindi. Although nakakaawa yung mga batang iniwan dati ng dati kong tatay na yan. Kasi parang nahiwalay na eh, parang hindi na kami talaga yung dati eh. Malaki yung improvement ng buhay dahil sa pagsisikap namin na hindi kami umaasa sa mga kamag-anak. So, bilang sharing ng inspiration, hindi ko pwedeng kalimutan kasi hindi ko nabanggit nung nakaraan, nakasama din yung lola ko. Oo, lola ko. Nanay ng nanay ko, which is si Lola Pining, si Crispina. Marami tayong pag-uusapan sa kanya. Pagbalik ko ng Bulacan, ikikwento ko yung mga unforgettable memories ko na kasama ko yung lola ko na yan. Kasi gusto kong paayos yung kanyang puntod. Oo, God's will. Yung biological father ko, hindi ko siya pinapahiya ko siya. Sinasabi ko lang yung totoo. Iba kasi yung namamahiya eh. Kasi kung may kahihiyan yan, una pa lang, hindi niya pinatagal ng ganyan 23 years, di ba? Well, andito na tayo. Binibigyan ko din syempre ng credit yung inang ko, yung inang Belen ko. Oo.
Although nung nabenta na yung kabilang bahay dati, yung bahay at lupa dahil parang ang sinisisi nila yung tatay ko dahil ako hindi din daw dahil daw sa tatay ko hindi rin masasanla yung dahil nga sa pag-abroad, kabilang bahay. Bakit kayo pumayag, 'di ba? Yun yung mga nagiging issue na bata pa ako noon, hindi ako makapag-response. Kaya ngayon, magre-response ako. Gusto kong kunin ng tita ko, yan, shoutout pala kay Tita Rita dyan sa Bicol, yan. Abangan yung mga vlog natin sa Bicol. Papasyalan ko yung tita ko kasi nagre-request sa akin yan, ipasyal ko naman daw siya. Kasi pagbibigyan natin yan. Hindi naman kami, kumbaga, walang issue-issue dito. Ayun naman talagang tinuro ng Lola Belen, ng Lola Abelina ko, na Ilocana, na walang issue-issue talaga pagdating sa mga magkakamag-anak dapat nagmamahalan kayo. Yun ang hindi ko makakalimutan na dapat kayong magpipinsan nagmamahalan. Hindi umaabot sa nagpapahiyaan kayo dyan sa kalsada, mag-aaway kayo. Hindi ganun kasi hindi ganun talagang itinuro sa amin. Kaya one time, pag may mga nakakaaway akong pinsan ko, hindi mo na maiwasan, hindi kayo magkakaintindihan, nire-remind ko din sa kanila yon. Hindi kasi porket matanda sila sa akin, hindi sila marunong lang makinig. Dapat kung ano yung tama, yun lang. Yun na. Pag-aaralin sana ako ng tita ko, hindi pumayag ng nanay ko. Dumating din sa pagkakataon na parang nagre-regrets ako, nagsisisi na. Ba't hindi ako nagtapos ng pag-aaral? Parang sinisisi ko dati yung tatay. Which is hindi naman dapat talaga. Sabi nga ng nanay ko, hindi ko nakakalimutan, na pakita nyo sa tatay nyong kaya nyong tumayo sa sarili nyong paa. Kaya ayun na, fast forward na tayo doon. Nakwento ko na yun. Itong lola ko, sa side ng nanay ko, bakit ba siya nakarating dito sa, kay kwento ko lang mga master. Bakit siya nakarating dito sa Bulacan o doon sa Bulacan? Kasi nandito ako sa Mindanao ngayon Yung nanay ko, parang itinakas mula sa gera. Kwento ng lola ko na dati, maliliit pa daw sila. Nagkaroon daw ng gera doon sa Tacloban, parang sa Leyte. Nung panahon pa daw ni Fidel Ramos yata yun. Hindi, late na yun Yung bukod pa yung sa mga NPA doon. Ngayon, maliliit pa nanay ko noon. Nagtago pa nga sa ilalim ng lupa yung lola ko, kwento niya. Tapos saka ko na i-detalye hanggang sa nakarating siya na masukan siya ng katulong ang lola ko dito sa Fairview sa BF Homes Parañaque. Kaya nga ngayon, kung meron pong nakakakilala, lalagay ko na lang po dyan sa screen, kay Crispina Mosar or Crispina Kalinaw, kasi nag-asawang pangalawa yung Kalinaw ang apelyido, na kung nakikilala nyo siya, dati nyo siyang naging mayordoma yata sa BF Homes Parañaque. Sinasama siya dati sa Amerika, hindi siya sumama kasi ang katwiran ng lola ko, malamig daw doon. Kaya hindi siya sumama. So, dito na tayo sa part naman ng nakarating ng Bulacan ng nanay ko, nakilala niya yung tatay ko. So, ang kwento, parang nag-alaga ng bata yata yung nanay ko. Tapos, ang natatandaan ko lang pag napapagkwentuhan, tricycle driver yung tatay ko yun. Then, yung naging sila. Tapos, hanggang sa, uso kasi dati yung parang biglang ipapakasal kayo. Parang ganon. Hanggang sa nabuo na nga ako. 4 na kaming magkakapatid. And, doon na first abroad, kung hindi namatay yung lolo ko, lolo pa rin, parang ang tawag doon kasi Francisco yung lolo ko. Kung hindi siya namatay, hindi din naman din agad matutuloy ng abroad kasi gustong-gustong mag-abroad ditong tatay ko. O gustong-gusto niya talaga, as in, gustong-gustong mag-abroad. Hindi ko alam, baka kaya gusto mag-abroad, baka magbubuhay binata. Pero first abroad niya, naging matino naman Nakakapagpadala siya dati. Pero tanda ko naman din, hindi naman ganun kalaki. Pero kami yata yung laging naaasar ng kapitbahay o ng sino man na nakakakilala sa amin, sa tatay ko, pag lumalabas kami na, di mayaman na kayo, nag-abroad ang tatay niyo. Pero lupa yung aming hindi siya semento, yung aming mismong pinaka sa bahay. Maraming ganun. Tapos hindi din namin makakalimutan yung, umuwi na ba tatay mo? Laging ganun ang tanong Lalo yung mga marites. Uso na yung mga marites dati pa. Tatanggapin nyo pa ba kapag ang tatay ninyo bumalik o anong magiging nyo, tatanggapin nyo pa ba pag bumabalik na siya? Wala kaming masagot kasi wala namang kaming alam o idea kung ano na talaga nangyari kay tatay that time. Kung hindi po nakapanood ng video, lalagay ko na lang dyan sa link kung ano yung history. So ito siya, shortcut ko lang kasi bata pa ako noon. Graduating ako ng grade 6. So late kasi sinabi ng nanay ko na pina-check sa agency. Pagtingin dun sa Taiwan, kasi nag-Taiwan nga, uso kabitan niya sa Taiwan, sa Saudi. Ang hindi niya lang is shinare sa amin, sabi, wala na raw dun sa agency sa Taiwan. Ang kulang pala dun sa story is may kasama ng babae. Which is nakabuti naman sa amin na hindi sinabi ng nanay ko. Dahil alam mo bakit? Baka mamaya mas matinding galit namin tumagal. At pag naniniwala kasi ako guys na kapag meron tayong galit sa magulang, meron tayong puot na unreasonable. Kasi may mga galit na reasonable meron namang galit na hindi dapat pumupuot dahil masamang napupuot ka sa magulang. Siguro kung nalaman namin in early, baka bata pa lang nagtanim kami ng galit sa kanya.
Pero napakatalino ng nanay ko. Kasi hindi niya sinabi yun sa amin para hindi kami magalit ng buo sa tatay ko. Pero ngayon nga, nalaman na namin na buhay siya. Wala siyang response, walang PM sa Facebook na, anak, nandito ako, napanood ko yung video. Walang ganon at walang imposibleng mangyari na yun. At baka imposible na rin na mag-cross pa yung mga landas namin. Dahil kung sakaling magkikita man kami, Master Gala, ano ba yung masasabi mo? Ito i-reveal ko sa inyo, panoorin yung video hanggang dulo. Meron akong nalaman na information regarding dyan sa dati kong tata, yung ama kong magaling na yan. So, although nakaka-move on kami, hindi na ako masyadong inis nawawala. Kasi nga, sabi nila, merong sinasabi sa Bible na kapag nagagalit ka, kailangan, parang papalitan mo ng pag-ibig. Pero paano mo iibigin yung taong hindi ka naman iniibig? Di ba? Maraming talinghaga. Matalinghaga kasi yung mga words, lalo mga wisdom sa Bible, mga master. Yun, nagpapasalamat ako dahil nung maliliit pa kami, may mga mababait akong naging kaibigan na tumulong din sa amin. At yung mga ilang kamag-anak din na nasandalan namin sa pagkakataong ganun. In the first place, hindi naman sa pag-aangat ng bangko, pagyayabang. Wala naman talagang halos tumulong sa amin. Kami-kami lang din talaga ang nagtaguyod sa sarili namin. Kami pa nga ang nakatulong. Pero mas maganda yung ganun, di ba? Huwag lang abusuhin. Kasi may mga ganun, tinulungan mo, inabuso ka. Masasabi ko na step by step, nawawala yung galit ko sa tatay ko. Pero kung mapapanood niya man ito, for sure, huwag kang maging kampante. Kasi kung mawala man ang galit namin sa'yo, ito kung mawala man ang galit namin sa'yo, mananagot ka sa Diyos. Sa Diyos namin ipinagpapaubaya lahat ng galit namin o kung di man kami makapagpatawad. Sa ngayon, matakot ka sa Diyos. Magbago ka. Kahit hindi ka na bumalik sa amin, mahalin mo yung anak mo kung nagka-anak ka man. Yun lang mapapayo ko. Siyempre, tatanungin, Master Gala, bang masasabi mo pag nakita ko yung tatay mo? Speechless ako kasi itong nagsasalita ako, nagbubulgar ako nag-o-open ako sa inyo. Hindi ko nga nakikita reaction niya, hindi ko nga alam kung ano yung reaction niya, pero ito lang masasabi ko, okay na po kami. Yan. Sa awa ng Diyos, hindi kami umaasa na magiging okay pa o magkikita pang muli. At hindi na talaga mabubuo dahil nasira na nga. At Master Gala, anong message mo kay Kabet? Wala pa rin paramdam. Kahit nalaman niya na ngayon, nalaman na nitong tao na ito, wala pa rin, deadma lang. Parang, panindigan ko na lang itong ginagawa kong kalokohan kasi hindi naman ako maiimpyerno Parang, alam mo yung ganong katinding kasalanan na hindi mo siya maisip na pwedeng talagang gawin na walang paramdam na kahit sa sariling nanay niya, walang paramdam. Which is, I don't want to blame my father. Pero bago matapos ng video, meron din ako message pala kay Kabet. Although nalaman kasi ng nanay ko yung mga conversation na which is hindi ko pinasa sa kanya, medyo nakakagulat din yun. Hindi ko nga din sigurado kasi kung siya nga talaga yun. Pero na-confirm naman nalaman ko din may bago akong information na sasabihin ko sa inyo. At alam ko napapanood to ni nanay ngayon, wag mong isipin na kami, galit na galit kami sa kanya. Oo. Wag kang na galit kami sa kanya. Ito nga pinagpapasalamat niya natin ngayon sa Diyos na nalaman natin buhay pa. Nasa sa kanya na yun. Kung magbabago pa siya. At eto, huling habilin ko kay Kabet. Kasi hindi natin sure kung kasi siya naman na nagsabi base dun sa mga chat niya nitong si Kabet na may sakit na siya, hindi niya na maalagaan yung tatay ko. Both of you, good luck. Ang habiling ko lang ganito. Sana, kahit mali na yung nakaraan nyo, itama nyo yung nangyayari sa buhay nyo ngayon. Itama nyo, humingi kayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan. At mahirap man sabihin pero ito masasabi ko na hindi ko pa masabing 100% nakapagpatawad kami. Pero naniniwala ako sa puso ko, naniniwala ako sa the way na itinuro sa amin. Itinuro ng aking magulang, ng nanay ko, na yung galit kasi minsan, pag nagalit ka na, walang maibubungang maganda. Kaya hanggat maaari inaalis ko yung galit ko. Pero I'm not saying na nagpapatawad ako sa ngayon. I'm just being true to myself.
na normal lang yung reaction namin. Nabasa ko yung mga comment dyan. Sabi nitong si Zeus or Mary Josh, darating at darating ang panahon, MG, para sa pagpapatawad talaga. Hindi minamadali, may proseso. Dami yung pinagdaanan na magkakapatid, lalo na si tita. Hindi talaga madali ibigay ang salitang pagpapatawad. Wish ko sa family nyo, more blessings pa sa inyo sa lahat. Makita ka sana ulit namin, MG or Master Gala. May proseso po talaga yan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga dahil sa na-share ko yung buhay ko para maging pakita ko sa inyo na yung side ng kahinaan ko. Kundi it's a very inspiring story na sa tingin ko dapat malaman ng karamihan. So basa pa tayo ng ibang comment. I feel you, Master Gala, hindi kayo masisisi kung hindi nyo matatanggap ang paglapit ng walang kwentang ama mo. Sorry to say that, para sa akin, parang hugot itong si at G Cruz 472. Sorry to say that, para sa akin much better na lumayo na lang siya sa inyo dahil hindi nyo naman na-need yung ama nyo. Mas maganda pa kung wala na yun sa inyo. God bless and more power, Master Gala. Hindi talaga pwede natanggapin yung mga taong adik at wala na sa tamang kaisipan, na wala na ding pagsisisi sa katawan, sa sariling ginagawang kagaguhan, di ba? Wala nang yan, mahirap nang yan, guys. Diyos nang bahala sa kanila sa mga ganyan. Mark Anthony Toldo 55074, relate ako dito, tatay kong pulis minsan lang umuwi hanggang grade 4 ako. Sa grade 4 ako, umuwi siya nang nag-away sila ni mama. Yung ang huling kita ko sa kanya, walang padala. Iginapang kami ng nanay ko. Nung nagkita ulit kami, nakaburol na. Malaki na ako. Retirement niya, si Kabit. Kumuha pulis din kasi mahirap magpatawad. Yun, yung may mga sitwasyon tayo na babasang ganyan nangyari din sa kapwa natin, sa kababayan natin. Laban lang tayo, nakaraos naman na tayo sa awa ng Diyos. Huwag kayong paapekto sa nakaraan. Mag-focus tayo sa nangyayari ngayon, maging grateful tayo sa mga bagay na natatanggap natin sa pagliligtas ng Diyos, sa lahat ng mga kabutihang ipinararamdam, pinapakita niya sa atin. Gantihan din natin ang kabutihan. Naiyak ako. Although maraming pagkukulang, maraming ayokong umiyak. Gantihan natin ang kabutihan, yung kabutihang ginagawa ng Diyos. Yun yung kumakausap sa budhi mo kung gaano masusukat yung pananampalataya mo sa Kanya. Parang pinapakitaan ka ng Diyos nitong kabutihan niya para ma-realize mo na walang hanggan talaga yung kabutihan ng Diyos sa atin, di ba? Parang hindi mo maliletrahan yung kabutihan ng Diyos. Ayokong umiyak, guys, pasensya na. Pero ang hirap talaga pagdating sa faith, yung napapag-usapan, talagang medyo nakakaano. Huwag ka na magpapatawad kasi ang saklap ng ginawa niya sa inyo at maging manhid ka na lang sa tatay mo kung tatay mong irresponsable. Ang daming nagalit. Mahirap diktahan ng puso, mahirap diktahan ng desisyon natin. Sa totoo lang. Sabi naman yun, Mega 4445. So, ito naman, dapat wag na sana at makarma na lang yung tatay niya kasi napaka-irresponsable niya. Sabi naman ni Ayla May Balega 445. Napakaraming na-relate, guys. Tapos yung iba nag-comment na lang ng mga emoji na iyak. Sabi naman itong ni Ma'am Veronica Sulan, shoutout kay Ma'am Veronica, ating solid subscriber at kaibigan, personal na rin natin kaibigan dito sa Davao. Sabi niya, true, katumbas ng pinatay niya pamilya niya at sa pag-iwan niya sa inyo ng buhay. Kaso magaling si mother gumawa ng paraan. Correct. Para maitaguyod kayo. Kaya ganun din nararamdaman pag nagre-rescue ng hayop na walang kakayahan mabuhay. Kasi oo nga, parang pagka nakakita ka ng hayop na hindi mabuhay ba, yung parang hindi niya kaya sa sarili niya. Ang hirap, yun nga, hayop pa yun, tayo pa kaya, tao tayo, diba? Sabi naman ni Den Fuentes, sana maintindihan ng marami na ang pagpapatawad ay binigay ng kusa, hindi pinipilit. Madaling magsabi, patawarin mo na, pero sa sugat na dulot ng hirap yan gamutin. Correct. Huwag kayo magmadali, magdasal ng magdasal. Balang araw mapapatawad nyo na rin siya. Yun nga, yung nabasa ko dun sa pulis kanina, babalikan natin, yung sinabi niyang pulis tatay niya nilo, iniwan din sila. What if? Yung mahirap niya na yung hindi ka pa nakapagsisi sa ginawa mong kamalian pero namatay ka. Hindi ko na alam, guys. Ang hirap magsalita. So, sabi naman ni Jasmine Juarez 635, ako nga, Master, after 21 years bago kami nagkita ng ama ko, pero hindi ako galit sa kanya kasi siya pa rin ang ama ko. So, hindi natin alam yung story niya, pero madali nga. Depende nga po sa response sa ginawa. Mahirap kasing Pero kami, hindi mo masasabing galit ka kasi hindi mo din
iba yung sitwasyon mo sa sitwasyon namin. Ganun. Sabi naman ni Roy Pahelia, ang hindi marunong magpapatawad ay hindi rin patatawarin. In what way? Ang Diyos nga, pwedeng hindi na magpatawad eh. Ang Diyos nga, pwede na rin magtakwil ah. Hindi mo alam. Ang Diyos pwedeng hindi na rin magpatawad. May ganun guys. Sa amin, hindi naman tayo Diyos, tao lang din naman tayo na nabubuhay sa mundo. Obligasyon, kahit iobliga naming magpatawad, madaling magsalita. Jollywa 6923, naku po, delikado, alagaan mo yan, bumabalik na naman pala sa pagka-addict, baka ubusin pera mo tapos ikaw ang gagastos lahat, patawarin lang yan pero wag mo nang tatanggapin dahil malas yan. O, may kamalasan sa ginagawa pero kung magsisisi naman din, kaya magsisi ng taong yan, after maipalabas na nalaman niya na alam na din namin, hindi nga yan kumontak eh, wala nga yung talagang pagsisisi sa tingin ko sa ginagawa niya. Yun yung talagang nagdidiin sa kanya, nagbabaon sa kanya, sa sarili niya, para hindi namin siya mapatawad, which is wala naman kaming karapatan talaga na hindi magpatawad eh. Pero may karapatan din kaming mag-react, may karapatan din kaming, let's say, magalit sa ginawa niya. 'Di ba? May karapatan kaming hindi din magpatawad kung tutuusin, pero sino ba naman tayo, 'di ba? Sino ba naman tayo na palagpasin na lang natin? Ganon. Pero it takes on process, maraming mga process 'yan eh. Hindi naman ganon din kadali 'yun sa loob ng 23 years, 'di ba? Master Gala, maganda yung buhay na ipinalabas sa KMJS magpakilanman o maalala mo kaya Master gawa ng storya, God bless. Ako nananawagan ako diyan kung sinong gusto ng story bigay natin. Kasi para magbigay din ng sa iba. Para magbigay din ng aral yan. So, yun guys, marami pa tayong mga itatakil na mga, gusto kong basahin yung mga comment, ang dami, pero hindi ko na po magawa kasi we're running out of time at hindi na rin kaya nitong sobrang haba ng video. Baka hindi nyo naman din tapusin. Kung tatay ko is confirm nga daw na nasa Parañaque. Lapit daw po doon sa SM Parañaque yung kanyang bahay. At sabi ng isa sa pinsan ko, taga Bicol, may narinig akong umahakbang, ba't ganun? Isa sa taga Bicol na pinsan ko, sabi niya, dati nagawi raw siya ng Parañaque, parang nakita niya nga raw si tatay. So, kinumpronta ko siya, sabi ko, Kuya, baka naman kako, alam nyo na yan kako, matagal na. Kahit ngayon tita ko kinumpronta ko din. Imposible nung kako kahit isang kamag-anak, walang nakakaalam. Kasi, kami nga, hindi namin alam eh. Parang nakita nga raw talaga nagta-tricycle driver daw doon sa SM Parañaque malapit. Ngayon, kung familiar kayo dyan sa mukhang yan, lalagay ko. Kayo na mismong magsabi na, napanood namin yung video mo. Napanood namin yung video mo kay Master Gala, anak mo pala siya. Tignan nyo yung magiging reaction niya. Gusto ko lang makita yung reaction niya eh. Pero hindi na ako, wala na akong iba pang inaasahan pa at hindi yun yung focus namin sa buhay. Ang focus namin sa health ni mother at magpagaling na siya. Yan. Yun, unang-una, salamat sa Panginoon sa panibagong pag-iingat, panibagong buhay na kaka-move on kami. Naaaliw yung mga nalulungkot naming puso dahil po yan sa paniniwala ko buong puso ko na ginaguide kami ng Diyos, ginaguide tayo ng Panginoon. Yun na lang, maging grateful tayo sa mga bagay na ganyan dahil ang Panginoon naman ay ang sumasapo ng lahat ng bagay na hindi natin kaya. Yung hindi natin kayang isipin, hindi natin kayang gawin, ipagpasa Diyos natin yun mga master. Yun lang at see you sa next gala. Abangan nyo yung content uli mamaya. May upload ako kasi nag-edit ako ngayon. Alam na ba ng tatay mo, nag-update pa ang tatay mo? So ang sagot, hindi. At hindi din kami umaasa nag-update si tatay o yung tatay ko, dati kong tatay dahil ibinigay na namin siya kung saan siya dapat makarating. Ganun lang. Hindi kami ganun ka-affected dahil tinumbasan ng nanay ko. Higit pa sa inaakala ng isang tao na nagkaroon siya ng tatay, nagagawin din yun bilang tatay or yung tungkulin dapat ng tatay ay sinakop na o tinumbasan po yun ng nanay ko. I will not credit myself. Wow. Hindi ko i-credit yung sarili ko na although nakatulong ako sa pamilya pero ang nanay ko pa rin ang best sa lahat dyan. Siyempre, dahil din sa tulong sa pananampalatayang natanggap na pagtitibay sa puso ng aking ina na tinanggap niya yon, ibinahagi niya sa amin
Sa Diyos po ang lahat ng karangalang ito. Marami pong salamat mga master. Ingat palagi. This is Master Gala. See you on the next gala. Relax!